pag-usapan ho natin yung sinasabi nga natin kanina, ano ba yung tinatawag na genetic fingerprinting? Ano ho? Sa isda, wala namang finger yung isda. Marunong palikpik ka. Alamin nga natin, ano ho ba yan? Para saan ho ba yan? Bakit may ganong kwento? Ano ho ba yun? Well, tama po kayo doon sa sinabi niyo po, ano? Parang sa tao yan na fingerprint, pero wala namang daliri Oh. yung isda, no? Pero ang ibig lang po sabihin nun, parang pareho po ng konsepto kung saan ang fingerprint po ng tao, di ba, ay sa kanya lang po yun. Kumbaga, very specific sa kanya, no? Katulad, Kung ano? ano Walang yung katulad. fingerprint mo, sa iyo yun. Oo, walang katulad. Opo. Ngayon, sa isda, meron pong ganung konsepto, pero hindi yung sa daliri, kung hindi yung tinatawag nating DNA or genes. May Hmm. mga pattern po sa DNA ng mga isda, and even sa mga tao, nasa kanya lang, na mag-aalaw po sa atin pagkakakilanlan ng isda dahil sa kanya lang yung pattern na yun na Yun, DNA. sige po. Isa-isahin na po natin yung pagkaunawa dito para naunawaan din nun ng mga sumusubaybay sa atin. Opo. Ano yung mga detalyeng pwede niyong ikwento? Para saan yan at bakit po ito mahalaga? Yan, opo, bakit mahalaga, no? Parang sa tao, tama po ba yun? Di ba? Yung fingerprinting, napaka-importante niyan para matukoy yung mga tao. Halimbawa mo, kung sa isang lugar, no? Alalaman nyo kung sino yung taong nandoon pag nakuha niyo yung fingerprint niya. Ganun din po sa isda, ano po? Isa po sa mga pakay po ng aming lab ay yung tinatawag po na traceability, ano po? Kasi nga, minsan halimbawa nyo sa isang binebenta na pagkain. Di ba po kadalasan yan, nakapackage na, nakaputol-putol na, ganyan. Or even sa mga import-export po natin. Kadalasan po yun, kailangan natin masigurado kung tama ba yung nakalagay sa label, no? Minsan po Aha. yan, may tinatawag na mislabeling. Sabi nila, ganitong isda ang binebenta nila, pero hindi pala, no? Kasi may mga isda magkakamukha physically, di ho ba? Oo po, magkakamukha po. Pero minsan po, 'di ba sa palengke, nakabalot na po 'yan at hindi na po makita, no? Naka-fish fillet na Nasabi halimbawa po. bluefin, yung pala yellowfin. O kaya Yes, vice yes po. versa. Opo, opo. Ngayon Oh. binebenta na lang ng mahal, pero actually sa totoo mura lang po 'yun pero Oh. naka-mislabel lang po. So pamamagitan po ng DNA, malalaman po natin kung ano yung pagkakakilanlan ng isda na yun na tunay. Okay. Isa pa po sa ginagamit namin 'yan, yung tinatawag nating DNA forensics. Ano po? Ano po ba 'yan? Kasi meron pong mga crime na ginagawa din po sa tinatawag nating wildlife trade or tinatawag nating illegal wildlife trade. Ano po yung ibig sabihin nun? Alam po natin na may mga species, may mga isda or marine organisms na bawal po, no? Bawal. Under our laws, bawal. Like mga giant clams, mga seahorses, ano po, bawal pong ikunin yan at i-trade. Ngayon po, syempre may mga pailan-ilan na mga sumusubok na mag-trade yan illegally. Ngayon, pag nakuha po yan, pwede po yung DNA na tumulong kung tama ba na seahorse, for example, ang nakuha or giant crab. Kasi kadalasan po yan, pag tinitrade na, ay medyo hindi na po buo or putol-putol na. So DNA lang po ang pwedeng magsabi kung yun po ay bawal o hindi. Meron ba tayong nahuhuling mga lumalabag ho ng ganyan? Kasi parang hindi napapansin siguro ng iba yun. Pero meron bang mga nahuhuli? Meron ba nasasampulan? Meron po, marami po. In fact, marami po sa ating mga law enforcer, no, mga law enforcement people, gaya sa BIPAR, ano po, meron sa mga PNP natin, Coast Guard, marami pong pagkakataon na manghuhuli sila, no, sa port, halimbawa mo, or sa nagpipish sa market, may confiscation na mangyayari. Makikita nila, teka lang, mukhang pating ito. Putol na, pero mukhang pating. Pero hindi nila alam pagkakilanlan kung ito yung bawal na pating. Dadalhin po sa laboratorio namin yan, sa genetic fingerprinting lab, i-analyze po yan at malalaman natin kung yun nga yung bawal o hindi. So meron pong mga confiscation po na nangyayari. Itong prosesong ito ng fingerprinting, paano naman ito nakatutulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya at sa supply po ng pagkain? Opo. Una sa lahat, sabi ko nga po, doon po sa ano, yung pong mga, 'di ba po yung mga marine organisms na nagiging protected na po or endangered, ang ibig ko sabihin po kasi noon, mababa na yung kanilang populasyon, kaya po Mm. pinagbabawal na. Ngayon, para po natin at maibalik yung population na yon, kailangan bantayan, no? Hindi po pwedeng tuloy-tuloy yung paghuli ng mga yon. So itong fingerprinting na to nakakatulong para
ma-stop po yung ganong practice so that pagdating ng araw may babalik siya at meron pa uling population ng isda na pwedeng makatulong sa ating ekonomiya. Pangalawa po, alam niyo po sa import-export ano po, napaka-importante na tama po yung pagkakakilanlan ng mga ine-export natin ano po. Ngayon, pag mali po 'yan, no? Halimbawa mo sa Europe, minomonitor din po nila 'yan. Pag mali po yung label po natin, maraming pong pagkakataon na haharangin po yan at hindi pa papasukin sa kanilang lugar yung ating export. So napakalaking bagay po na dito Oh, pa lang. Alam na natin na tama po yung pagkaka-label ng ng mga produkto po natin. Otherwise, problema pong malaki sa ating ekonomiya. parang yung nabasa kong item no na kamakailan lang, Doc Moji, ano ho, Estados Unidos, samantalang itinigil yung isang klase ng crab ini-export natin sa kanila, napakalaking halaga pala yun. Malaki nawawala sa atin doon. Ganun, parang ganun yan. Nagkakaroon tayo ng problema sa ganun. Opo. Pag ganun po ngayon sa import product po natin, mahigpit po yung mga importing countries na yan. Ano po? So kailangan tumutupad po tayo dun sa mga regulasyon. Unang-una po dyan, tama pa bang pagkakakilanlan or hindi? Kasi pag hindi po, ibig sabihin, teka lang, parang iba yung sinasabi nyo, pwede po nilang patigil yung importation nila. No po? Ipakwento ko lang po, isa po sa naging product po natin, together with American scientists, gumawa po tayo ng tinatawag na, alam niyo po, kasi dito po sa Pilipinas, nandito yung pinakamaraming klase ng isda sa buong mundo. Ano po? So gumawa po kami ng programa kung saan nagsample tayo ng iba't ibang klase ng isda sa buong Pilipinas. Lahat po sa market, lahat po ng DNA na yon, nilagay po natin sa isang tinatawag na DNA library. At ngayon po ay ginagamit na po ngayon yon sa Estados Unidos, sa buong mundo, kung saan ginagamit pong reference po yon kung tama po yung mga pagkakakilanlan na gumagalaw sa trade. So napaka-importante po niyan sa export-import process po sa iba't ibang Ganun. bansa. Baka rami yung isla. Mali pala yung bulong sa akin kanina, Doc. Sabi siya, itanong mo nga kay Doc Moji kung mas nalamangan na ng buhaya yung dami ng buhaya kaysa sa isla. Kasi ito, mas marami ng buhaya ngayon. Ah. Nakakatakot po yun, sir, pag nangyari yun kasi talagang ang Pilipinas po ang number one, may pinakamaraming diversity ng isda sa buong mundo. Pag dumami po yung buhaya na yan, ako, lagot. Marami Wala na siyang pong katulad ka-lookalike yun. ngayon. Ika, Doc, matanong ko lang, bakit ba parte ng tinututukan ng fingerprinting na yan, bakit gano'n na nangyayari? Pag magkakamag-anak yung isla ang naglalahian, bakit humahina yung kalidad nila? Bakit gano'n? Yung tinatawag po na inbreeding, ano po? Inbreeding. Ah. Opo. Alam mo, kung magkakamag-anak yung naglalahian, no? Gaya sa tao, kasi po ang nangyayari diyan, kumbaga yung DNA natin, no, ay kung magkakamag-anak ang naglalahian, no? Ang mangyayari, doon lang sa kanila umiikot yung DNA nila. Ang problema po noon, kung may mga sakit, yung nanay, ganyan, napapasa ng mabilis doon sa mga anak. At kung kayo-kayo lang yon, no, lahat yon napapasa lang doon ng tuloy-tuloy. Pero kung ang lahi po ay nanggagaling sa iba pang pamilya, kumbaga, ay medyo yung mga sakit na yon pwedeng hindi na po lumitaw kasi nga nalalahian ng iba. Ganun po siya. Ayun pala yun. Ganon din ba sa tao? Ang tao ba pagka Opo, magkakamag-anak? inbreeding po. Ganun din po sa tao. Ganon. Opo. So, nung Kaya unang po, panahon, wala pa nung ganon, di hindi ba? po ina-advise yung ganun, no? So, sabi nila nun, Doc, nung unang panahon, wala pang ganon eh. Nakukunti pa ang tao nang sinisimulan pa lang magparami. Magkakamag-anak lang talaga nung araw eh. Opo. Yung mga dating mga royalty, kung tawagin, di ba, ayaw nila masamahan. Kaya lang, down the line, yung kanilang naging apo at apo sa tuhod ay maraming sakit na. Kaya hindi po talaga. May mga pumapasok kong tanong sa mga nakikinig sa atin. Sabi niya, pakitanong nga kay Doc Moji, ano daw yung pagkakaiba ng DNA barcoding sa genetic fingerprinting sa isda? Yan.
Yun. Ano po yan kumbaga, may pagkakamukha po yan sa punto nung kung ano po yung ginagamit natin, kumbaga, DNA fingerprint o Hmm. DNA marker kung tawagin. Sa barcoding po kasi, meron na lang isa na ginagamit or dalawa. No po? Ibig sabihin po nun, yung tinatawag na DNA marker, yung gene na kung tawagin CO1. No? Siya lang po yung ginagamit for many of the identification. Pero pag binanggit na po natin na DNA fingerprinting or genetic fingerprinting, Mas gagamit na po malalim yun, tayo ano? hindi lang nung Oh. isa ngayon, pero maraming iba't ibang klaseng marker na ang pwede na natin gamitin. Kasi nga, may mga pagkakataon po na hindi uubra yung iisang marker na yun. Oh. Kung may bangus, anak ng bangus A, anak ng bangus B, klase yan. Kung yung bangus galing dito sa Metro Manila, nasa Manila Bay, okay, galing sa may parte ng Sarangani. Ganun ba yun? Meron pong gagawin tayong ganyan na kung saan hopefully in the near future po, no. Although wala pa ngayon. Let's say sa isang market, kunin mo yung bangus o kunin mo yung lapu-lapu, Hmm. malalaman natin kung saan siya nanggaling. Ano po? Actually may proyekto po tayong gagawin ngayon diyan. Pero sa ngayon wala pa po. Pero may idea, pwede po yung ganun, kaya lang te-testingin pa po namin. Sabi dito, paano naman kami makikinabang ng mga ordinaryong mamimili sa Ayun. mga palengke sa teknolohiyang pinag-uusapan ninyo? Yan. Opo, no, opo, magandang tanong po 'yan kasi nga po medyo para po sa atin. Well, una po sa lahat, yung ating mga mamimili, hindi po sila mismo yung kumbaga makakagamit ng teknolohiyang 'yon. Pero sila po ang makikinabang sa pamamagitan ng paggamit po ng teknolohiya na to sa ating, let's say, sa ating monitoring sa pamahalaan, no? Ma-ensure po natin na yung mga nabibili nila ay tama. Hindi po sila nape-fake, no? Ganyan. Kasi po, we can ensure na yung mga pinabibinebenta po sa atin na yung label ay tama, hindi po sila may fraud. Ano po. Pangalawa, para po dun sa mga may interested naman, halimbawa mo sa mga, for example, mga estudyante, na mga guro na Hmm. gustong matuto ito at mapag-aralan at magamit din nila, pwede naman po yun silang makinabang din dun sa pag-aaral naman ng teknolohiyang yun. Ay, meron daw hubang bayad yung mga pinag-uusapan natin genetic. Halimbawa, yung kapitbahay ko, Mm. pupuntahan kayo para palaman lang, genuine ba itong alaga kong isda? Wala bang lahi ito? Di ba ito nahalahian ng iba? Iba yung mga gano'n. Paano gagawin? May bayad ho ba yun? Well, alam niyo naman po, syempre may mga cost po yan, ano. Sa ngayon po, nandyan po yung laboratorio namin. Kaya lang sa NFRDA po kasi, hindi po kami service lab, it's a research lab po, ano. So, ibig sabihin, pwede naman po, pero depende po sa klase nung gagawin. For example, kung university siya, is a research project, pwede po tayong makipag-coordinate. Pero yung tipong isang, limbawa mo, isang regular na citizen na gustong magpa-analyze, no? Medyo wala pa po tayo dun sa ganong service pa po kasi medyo may cost din po siya. Oh, bayan nyo, alam ko na kung sakasakaling isang araw pagising ko, ako'y Serena na, alam ko na kung sino pupuntahan ko, si Doc Muji. Yun. Pwede po yun, sir. Kaya aralin natin paano po kayo naging sirena, saan kayo nanggaling, anong klaseng sirena kayo, sir. Pwede po yun natin tignan. Uy, may chismis sa akin na, Doc, kayo pala ang first scientist 5 dito sa buong Pilipinas ngayon, ha? Medyo, opo, malaking blessing po. First Scientist 5 po. Ito yung pinakamataas na rango po sa buong Pilipinas pagdating sa rango ng siyentista. Opo. Ganon. Jezebel ba, genuine? Alin po? Alin po? Jezebel ba, genuine? Hindi ba? Doc, maraming salamat daw sa pagkakataon binigay nyo sa amin. Marami tayong natututunan at mga nakikinig po sa atin sa bagay na yan. Bagamat alien tayo, parang alien kami dyan sa bagay na yan. Opo. Interesting kasi kailangan talagang malaman din ho ng tao, lalo ng mga mag-aaral natin. Doc, marami Opo. pong salamat. Baka may mensahe kayo. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Kahiro, sa Radyo Pilipinas, para binibigyan niyo po kami ng plataforma para ma-explain po yung ating ginagawa. Minsan medyo technical siya, Oh. pero asahan niyo po ito ay ginagawa po natin para po sa ating lahat, especially sa ating mga stakeholders, sa mga fisher folk. Ano po. So maraming salamat po sa Radyo Pilipinas at sa inyo pong lahat na nakikinig.
patuloy niyo po kaming subaybayan kasi marami pa po kaming offerings, You just look at our website, ang ating social media account. Again, ang NFRDI po ay pangunahing research and development arm ng BIFAR at the Department of Agriculture para po sa pananaliksik sa fisheries and yamang dagat para po maano po natin, ma-maintain at ma-sustain po ang ating food supply. Doc Muji, ako ay maraming saludo siya. salamat Marami po pong again sa salamat. inyo, Magandang Kahiro at umaga. Magandang umaga po. Sa muli po, sir, magkaugnayan tayo, no? Pag nakita ko na yung Dream Jezebel ko, pakikilala ko sa inyo para makilatis nyo. Sige po. At sana po, Sir Hero, hindi po ito yung huli. Sana Opo naman, tuloy-tuloy opo naman. Gawin po tayo natin mag-partner. uli. Opo. Man po, Doc Muji, ingat po kayo. Sige po.